Dahil ba sa kalasingan o sa nilalang na hindi nakikita si Rina, isang payat na babaeng may taas na 4 na talampakan at 11 pulgada, kasama ang dalawa niyang kaibigang sina Tina at Mahan, ay nakahanap ng trabaho sa Balibago. Sila ay nakahanap ng matitirahan sa Adrian Street malapit sa Lakeside. 3 buwan na ang nakalilipas mula nung sila ay nakalipat, ngunit sa hindi malamang kadahilanan, sila ay nakakaranas ng kakaibang mga pangyayari tulad ng pagkawala ng ilang gamit at pagkalipas ng ilang araw ay makikita muli ito. Minsan may nakikita silang anino ngunit wala namang tao. Minsan mabubuksan ang ilaw habang sila ay natutulog at iba pa mga pangyayari. Bep, Anong gusto mo, Daffy? inom tayo kina Rina. Si Daffy ay nakilala ni Rina sa paglipat niya sa Adrian at kalaunan ay naging boyfriend niya ito. Masaya silang umiinom at nagkwentuhan nang biglang matumba si Rina. Nang lapitan siya ng kanyang mga kasama Palapit na siya. Kukunin niya ako. Itaboy niyo siya. habang nakahiga. Nagtawanan ng mga kasamahan ni Rina dahil sa sinabi niya akala'y lasing lamang ito. Ngunit nakita ni Bert ang takot sa mga mata ni Rina kaya dali-dali siyang umuwi at humingi ng tulong kay Ramat Jr. Ty Jr., tulungan ninyo si Rina. Yung girlfriend ni Daffy ay sinasapian. Dali-daling pinuntahan ni Ram, Junior at Bert si Rina. Hawak-hawak siya ng 6 na katao sina Daffy, Erap at ang kanilang mga kaibigan. Pinanalangin siya ni Ram at Junior ngunit patuloy ang pagpupumiglas nito. Maririnig ang pagtunog ng mga buto ni Rina habang nagpupumilit makatayo. Hindi ko na kaya. Kinukuha na niya ako. Pagod na ako. Sasama na ako. Hindi ko na kaya. Paulit-ulit na sabi ni Rina habang pulang-pula ang mga mata at nagpupumiglas. Huwag kang sasama at patulong ka kay Jesus. Sino ba yon? Anos, Hindi ko siya kilala. Muslim ako. patulong ka kay Allah. Ngunit tanging ang mga salitang kukunin niya na ako, sasama na ako. Hindi ko na kaya. Pagod na ako lamang ang paulit-ulit na sinasabi ni Rina. Dahil hindi gumagaling si Rina, naisip ni Bert na dalhin siya kay Manang, isang albularyo. Kasama si Daffy, dinala ni na Bert at Erap si Rina kay Manang. Manang, tulong po. Sinasapian itong kasama namin pagmamakaawa ni Bert. Tuloy kayo at iupo siya rito. Huwag kang makialam, babae. Akin itong babaeng ito. Sigaw ng isang boses ng lalaki mula sa bibig ni Rina. Lumayas ka sa katawan niya. Utos ni Manang. Akin lang siya. Sigaw muli ng espiritu. Kumuha si Manang ng kanyang buntot pagi at pinihyo Rina. Lumayas ka, utos ni Manang. Maghihiganti ako sa iyo. Nanalo ka ngayon ngunit magbabalik ako at kukunin siya. Banta ng espiritu bago lumabas sa katawan ni Rina. Gumaling ng tuluyan si Rina at bago sila umuwi, kinausap niya si Daffy. May kaimitong malaki sa tabi ng bahay ni Rina. Sabi ni Manang, Nagulat sila sa narinig. Bakit alam ni Manang na may puno ng kaimito? Tanong ni Daffy. Opo, sagot ni Daffy. ibaon mo ito sa ilalim ng kaimito. At kung maari paputol ninyo ang kaimito, utos ni Manang. At binigyan niya si Rina ng anting-anting upang hindi na siya masapian. Sa naranasan at takot ni Rina, lumipat siya ng bagong matitirahan.